may ibabahagi ako sa inyong mga dagdag aral sa ating buhay. Yung mga bagay-bagay na maliliit lamang na ating nakakaligtaan na nagiging aral sa ating buhay at sa ating trabaho. Samahan niyo ako sa aking kwentong ito, pinamagatang Munting Pagkalimot, Malaking Aral sa Buhay at sa Trabaho. Tara na, umpisahan na natin. Naranasan niyo ba pagpasok niyo sa opisina, yung mga maliliit na bagay na importante, saka niyo lang naalala nung nasa opisina na kayo o nakalabas na kayo ng bahay o kaya nakasakay na kayo ng sasakyan. Yung mga bagay na dapat natin sanang dalhin na ating nakalimutan, yung mga maliliit lang na bagay na hindi natin naalala, saka lang natin naalala nung paalis na tayo na hindi natin dala-dala. Ano bang ginawa niyo para ito'y maayos at hindi mo na makakalimutan? Siyempre minsan tayo, habang tayo nabubuhay, marami tayong natutunan na aral at marami tayong lesson learned sa buhay na ating nagawa na, kumbaga, habang nabubuhay tayo, marami tayong pagkakamali at marami tayong natutunan. Ano bang ginawa nating paraan para ito'y maayos? Yan ang ating pag-usapan ngayon. So, handa na ba kayo na makinig kung ano yung mga bagay-bagay na hindi natin nadala habang tayo ay paalis na papunta sa ating trabaho, o pagdating sa trabaho kung ano man yung trabaho natin na hindi natin nadala at nakalimutan. Kumbaga, sa ating mga pagkakamali, marami tayong natutunan at nabago at na-improve na natin. Ayun, mas maganda na. Pero minsan, may time na parang hindi natin sinasadya na nagkakamali tayo o nagkakalimutan. Pero okay lang yun. Basta yung sa pagkakamali natin na marami tayong natutunan na nabago sa buhay na ngayon ating napakinabangan at ating nagawa ng maayos. Unang-una, di ba, sa umaga, pag tayo pumapasok sa trabaho, malaman natin kung anong oras tayo gigising. Dapat naka-alarm. O isa yan sa nakalimutan ko. Napansin ko na lang na bakit ang mga manok tumitilaok na. Sus, nung tumitilaok na, bigla akong nagising. Pero sinet ko siya ng 3:15. Nagising ako mga alas 4 ng madaling araw. Kaya maaga ako nagigising. Marami pa kasi akong ginagawa. Nagluluto ng ulam, ng kanin, inaayos ko pa yan, piniprepare. Tapos yung mga iba ko pang mga gamit na dadalhin para papasok sa trabaho. Di ba pag nakalimutan mo, minsan ngarag ka, stress ka, minsan di mo alam kung anong unahin mo, parang naiinis ka, bakit hindi mo nagawa yon? Yun, isa yon, nakalimutan kong mag-alarm. Ito pa, siyempre ako, bilang pumapasok sa trabaho, nagmumotor ako eh. Kasi ang trabaho ko nga messenger, tsaka janitor dito sa opisina namin. Tapos, isa pa, minsan, may nakakalimutan ako, yung wallet ko, minsan na magdala ng pera. Minsan, di ko napansin na ang pera ko pala, 100 na lang. Paano kung naplatan ka bigla? Kailangan may pambayad ka. Tapos, ganito pa. Minsan, di ba pag nagmamotor tayo, yung mga nagmamotor dyan, palaging yung nakakalimutan, hindi lang siguro ako, yung kaputi. Di ba minsan pag nag-ulan, kalpante tayo, minsan di tayo magdala ng kaputi kasi hindi naman umulan eh. Di ba? Hindi umuulan, hindi natin dalhin yung. Tapos nung nasa kalsada na tayo, biglang umulan, buti na lang may pwedeng masilungan. Ayun. Kaya tayo, doon sa mga pagkakamali na yon, natututo tayo. Kaya bago kayo umalis, kailangan iayos nila. Kaya sa mga ganong paraan, alam mo ang ginagawa ko na ngayon sa personal kong buhay. Gabi pa lang, kasi ako ang namamalingke, bumibili na kagad ako ng ulam sa almusal, tanghalian. Tapos sa gabi, bumibili na rin ako. Tapos ang ginagawa ko, gabi pa lang, yung mga pagkailangan ko, medyas, damit, yung pantalon, tapos yung wallet ko, yung susi ko, kung saan ko ilagay, tapos yung dadalhin ko bukas na ulam, tapos yung baonan ko, nakaayos na yan. Ayaw ko nang magulo. Gusto ko pag nakita ko siya doon lang talaga. Ayaw ko nang malipat siya. Kasi minsan pag nalipat, siyempre magtatanong ka, saan naman yung nilagay ko rito na baonan ko, yung gamit ko? Ba't nawala? O, di ba?
Kasi gusto ko, pag umalis ako, yung bang wala na akong masyadong iniisip na ano yung dadalhin ko, ano yung gagamitin ko, tapos ano yung susutin ko. Gusto ko, nakahanda na. Kasi nga, nasubukan ko na yung gano'n na. Tsaka ka pa mag-prepare kung alis ka na. Di ba? Hanapin mo pa yung damit mo isuot, yung pantalon mo, yung medyas mo, yung underwear mo, yung wallet mo. Hindi, ayaw ko ng gano'n. Kasi parang stress eh. Gusto ko pag alis ko, nandyan na lahat. Pero yung tao minsan, nakakalimutan natin kasi tao tayo eh. Yung apat na, ang paa nagkakamali rin, tayo pang dalawa. Joke lang. Tapos ito pa, dito naman sa trabaho. Di ba, pagpasok natin sa trabaho, ang kailangan nun, mag-time in muna tayo. Minsan nakakalimutan ko eh. Bilang isang messenger, siguro, nasubukan nyo na rin. Halimbawa, uutusan kayo sa bangko. Minsan pagpunta mo sa bangko, ang nangyayari, minsan mahaba masyadong pila, di ba? Tapos pagdating mo doon, sa harap ng teller, haba-haba ng inantay mo, mga 1 oras pagdating sa teller, sasabihin sa'yo, mali ito, kulang ng ganito, ganyan. Di ba yung pagod mo? Parang mahirap. Kaya ang ginagawa ko, sa sunod pagbalik uli sa bangko, kung yun din ang ipapabayad nila o ipapadeposit, ginagawa, sinusulat ko na para hindi ko na makakalimutan. Siyempre sa ating pagkakamali, marami tayong natutunan. Kaya gagawa tayo ng paraan para sa sunod, pag yun diniutos sa atin, hindi na natin makalimutan. Kasi ganito minsan, pag may deposit ka, yung pala, halimbawa, mali, yung pagkasulat ng account number, di ba? Sa haba ng pila o kaya ang tagal mong nagbiyahe tapos pupunta ka doon, pagdating doon, mali pala yung account number, di ba? Pag-uwi mo, parang sayang, parang naiinis ka, nai-stress ka, yung pagod mo. Kaya sinusulat ko na yon. Di ba, i-deposit mo, imbes na cheque yung dala mo, yung pala yung account niya, cash deposit. So, mali din yun, di ba? Cash deposit pala, hindi pwede pasukan ng cheque, cash lang. Isa rin yun na natutunan ko. Kaya pag-uwi ko sa opisina, sinusulat ko, pag mag-deposit sila ulit doon sa account na yun, cash lang siya pwede, hindi pwede cheque. Kasi minsan di natin alam yun eh. Kasi utusan lang tayo. Deposit mo yun doon. May napuntahan ako na bangko. 4:00 na ako pumunta. Pero bukas pa sila. Tapos pagdating ko doon, medyo malayo-layo din yung binyahe ko. Sabi nila, cut off na kami sa other bank na cheque. Pero pag cheque namin, tatanggapin namin. Isa rin yun sa natutunan ko na mga bagay-bagay na bilang isang messenger, di ba? Tapos ito pa, yung pinuntahan ko, isang opisina. Kasi nga nagmumotor ako, minsan umuulan. Palagi ko kasing sinusot yung Crocs, hindi sapatos. Kasi nga umuulan, karamihan ng motor, di ba, mga messenger, yung sinusot nila yung Crocs lang, tapos yung open, yung katulad dito, pakita ko. Ay, hindi pala ito. Ito yung sinuot ko na ngayon. Yung Crocs, yung wala dito. Yung open dito, Crocs ang tawag nun eh. Pagpunta ko kasi sa opisina, bawal pala yung naka-Crocs o kaya naka-chinilas. Tapos, pero palagi na akong pumupunta doon na opisina na yon. Yun lang, one time noon, parang nawala sa isip ko na magsapatos. Ang nasuot ko yung Crocs. Pagdating doon, siyempre, bawal yun. Di umuwi ako. Kaya ngayon, babalik ako doon. Ito na yung suot ko. Ganyan. Pwede naman guma eh. Basta sarado lang dito. Huwag lang yung open. Minsan yung pagkakamali natin. Minsan may mga iniisip tayo o kaya nagmamadali tayo. Minsan hindi natin naisip na bawal pala yung naka-chinilas o naka-Crocs lang. Kailangan ang suot mo, sapatos. So, ganun lang mga bagay na experience natin, encounter natin sa ating pagtatrabaho araw-araw, maski sa personal na buhay, tapos sa trabaho, di ba? Yung mga bagay na ganun. Pero pag pag tumatagal na kasi tayo doon, parang na-practice na natin, na-improve na natin yung sarili. Marami tayong natutunan sa ating buhay na pagkakamali natin, na nabago natin, na napabuti sa atin. Yung parang dagdag kaalaman natin. Kaya kayong, kung makapanood kayo nito,
siguro naman yung mga ibang messenger dyan o yung mga inutusan na naka-encounter o naka-experience din na mga ganitong sitwasyon. Tapos, yung sa personal natin na buhay, di ba, yung bago tayo alis, minsan umuulan, nakalimutan na, imbes magdala tayo ng payong, nakalimutan natin magpayong. Imbes minsan hindi umuulan, nagsapatos tayo, tapos yung sapatos natin nagbasa, iniisip natin dapat nagsadlan na lang ako, ganito na lang sinuot ko. Minsan naka-attire ka ng maayos tapos biglang umulan, hindi ka handa, hindi mo alam na na uulan pala, o minsan hindi mo ine-expect na mangyari sa iyo yon, na maski maliit lang na bagay pero minsan marami tayong natutunan. Kaya yan yung aking ma-share sa inyo na mga bagay-bagay na aking natutunan, tapos na-improve ko at naayos ko. Ngayon parang okay na, pero minsan may time na minsan busy tayo, minsan marami tayong iniisip sa trabaho, sa pamilya, na nakalimutan natin. Pero minsan saka mo na lang maisip pag nakaalis ka na, kasi nagmumotor ako habang nagbabiyahe ka, parang naisip mo, nakalimutan ko pala yung mga bagay na ganito, na importante, minsan sa bahay, minsan sa opisina. Kaya ang naisip ko ngayon, ang pwede kong maipayo sa inyo, ito dagdag kaalaman, pag may naisip kayong mga bagay, huwag nyo na kaagad gagawin bukas o sa sunod araw. Pag naisip mo, ngayon na lang kaagad gagawin. Halimbawa sa bahay nyo may naisip kayong mga bagay na importante, gawin nyo na kaagad. Maski sa trabaho, gawin nyo na kaagad. Kasi minsan, pinapaisip tayo ng isip natin na dapat natin gawin. Kasi minsan, pag hindi mo na naisip, kasi iba yung inuna mo. Minsan, ang isip natin na bago kaagad, naisip natin ngayon, tapos may pupuntahan tayong lugar. Tapos pagbalik natin, hindi natin nagawa, nakakalimutan na natin, di ba? Yung mga ganung bagay na maliliit lang, kasi nangyayari din yun minsan Kaya ngayon, ang payo ko sa inyo, pag may mga bagay kayo naisip, huwag nyo nang ipapabukas. Kung pwede gawin ngayon na kaagad. At least, ginawa mo na ngayon, hindi mo nagagawin. Kasi kung pagbukas mo, paano pag bigla mong nakalimutan o hindi mo nagawa, o kaya kinabukasan may iba pang gagawin, o kaya may emergency, hindi mo na magawa. Kaya kung ano yung dapat mong gawin ngayon, hindi mo na ipagbubukas. At kung ano yung magawa mo na ngayon, gawin mo na kaagad. So yung mga bagay na yun na aking na-experience, siguro marami rin naka-experience sa inyo. Pwede kayong mag-comment dyan o mag-share kung ano ba yung mga experience nyo bilang messenger, bilang ordinaryong tao na papasok sa trabaho na marami nakakalimutan. So yan lang po. Naisip ko lang yan kasi na-experience ko. Gusto ko ma-share sa inyo. Bye-bye! Magandang umaga!